Yaw! Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Ngayong araw, kilalanin natin ang isang dalagang mula sa simpleng buhay, na ngayon ay isa sa mga pinakamagandang mukha at pinakamatapang na boses sa industriya ng showbiz, at kahit sa Hollywood. Ito ang kwento ng isang batang babaeng dumaan sa matinding hirap, naging prinsesa ng mga teleserye, minahal ng milyon-milyon, at ngayon ay nagsisimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Mga pamangkin, eto na, ang buhay ni Hope Elizabeth Liza Soberano. Si Liza ay ipinanganak noong January 4, 1998 sa Santa Clara, California, USA. Half Filipina, half American siya. Ang tatay niya ay si John Castillo Soberano mula sa Pangasinan, at ang nanay niya ay si Jacqueline Elizabeth Hanley, isang Amerikana. Pero pamangkin, hindi ito yung tipikal na kwento ng batang lumaki sa komportableng bahay sa Amerika. Sa murang edad, nakaranas si Liza ng lungkot na hindi dapat maranasan ng kahit sinong bata. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ama at iba pang kamag-anak. Pero sa isang punto ng kanyang pagkabata, napunta siya sa isang foster home, at dito nagsimula ang ilang pinakamasakit na alaala niya. Sa kanyang 2025 podcast interview na, Can I Come In?, unang beses na ibinunyag ni Liza ang mga bagay na matagal niyang itinago. Kwento niya, tinawag siyang family dog ng kanyang foster parents, pinagmumura, at minsan ay sinasaktan. May isa pang mas malala na siya at ang kapatid niya ay dinukot ng isang taong may kinalaman sa kanilang ina, at tinrato silang parang wala silang halaga. Pamangkin, isipin mo, sa murang edad, imbes na laruan at pagmamahal, takot at sakit ang baon mo sa araw-araw. Pero kahit ganoon, may isang bagay na pinanghawakan si Liza, ang pangarap na balang araw, makaalis sa ganitong sitwasyon at makahanap ng mas magandang buhay. Noong siya'y 10 taong gulang, nagpa siya ang kanyang ama na dalhin siya sa Pilipinas para mas maaligan. Sa una, culture shock para kay Liza, bago ang lahat, pagkain, wika, at maging ang paligid. Pero dito rin nagsimulang sumibol ang mga oportunidad. Nakita ng mga kamag-anak ang natural niyang ganda at sinabi, pwede kang mag-artista. At noong 12 taong gulang siya, nagsimula siyang mag-model sa mga print ads. Ang simpleng pictorial, ang naging pinto papunta sa mas malaking mundo. Una siyang lumabas sa TV noong 2011 sa fantasy series na Once Upon a Time. Hindi pa siya bida, pero pansin na agad ang kanyang mestisang kagandahan. Sumunod, nagkaroon siya ng mga supporting role sa iba't ibang teleserye tulad ng Kung Ako'y Iiwan Mo at Must Be, Love. Pero ang pinaka-breakthrough niya, nang mapansin siya ng Star Magic at mabigyan ng mas malaking project. 2014, ito na ang taon na nagbago ang buhay niya. Naging bida siya sa Forevermore kasama si Enrique Hill. Dito ipinanganak ang tambalang, Liz Ken, at pamangkin, grabe ang kilig na dala nila. Sumikat sila hindi lang sa teleserye, kundi pati sa mga pelikula tulad ng Just the Way You Are, Everyday I Love You, at ang blockbuster na My X and Y's. Kasabay ng kanilang on-screen romance, nabuo rin ang kanilang real-life relationship na kiniligang totoo ng fans. Para kay Liza, ito na marahil ang panahon na naramdaman niya na mahal siya, suportado siya, at natupad na ang pangarap ng batang minsang naligaw sa dilim. Ngunit hindi puro fairy tale ang lahat. Noong 2019, nasugatan si Liza sa daliri habang ginagawa ang teleseryeng Bag-ani. Kinailangan niyang sumailalim sa operasyon at pansamantalang tumigil sa trabaho. Dito niya naranasan ang takot na baka hindi na siya makabalik sa dati. Pero pinili niyang magpagaling, magpahinga, at bumalik na mas malakas. Taong 2022, ginulat ni Liza ang lahat ng ay anunsyo niya na aalis siya sa Star Magic at makikipagtrabaho kay James Reid sa ilalim ng Careless Music at Transparent Arts para subukan ang international career. Para sa iba, risky ito. Pero sabi ni Liza, gusto niyang mag-explore, subukan ng bago, at hamanin ang sarili bilang artista. Lumabas siya sa Hollywood film na Lisa Frankenstein, 2024, na nagbukas ng pinto para sa mas maraming international opportunities. Pamangkin, hindi madali ang mag-umpisa ulit sa ibang industriya. Pero pinakita ni Liza na handa siyang magsimula mula sa simula, basta't para sa growth. Agosto taong 2025. Sa unang pagkakataon, inamin ni Liza na halos 3 taon na silang hiwalay ni Enrique Hill, simula pa Oktubre taong 2022. Hindi niya agad sinabi noon dahil na rin sa kahilingan ni Enrique at sa takot na baka masaktan ang mga fans o maapektuhan ang career niya. Pero ngayong handa na siya, sinabi niyang maayos at puno ng respeto ang kanilang paghihiwalay. Kasabay nito, ibinunyag rin niya ang kanyang mapait na kabataan at trauma, at kung paano siya ngayon nagsisimula sa kanyang healing journey, pagtanggap sa nakaraan, pagbitaw sa sakit, at pagpili sa sarili. Ngayon, si Liza ay mas vocal na tungkol sa mental health, women empowerment,
at pagiging totoo sa sarili. Patuloy siyang nagtatrabaho sa mga international projects, pero hindi rin niya nakakalimutang bumalik at magbigay inspirasyon sa Pilipinas. Mga pamangkin, mula sa isang batang inapi at sinaktan, naging prinsesa ng teleserye, hanggang sa maging aktres sa Hollywood, si Liza ay patunay na. Hindi mo kontrolado kung paano ka nagsimula, pero ikaw ang may hawak kung paano mo tatapusin ang kwento mo. At kung may isa pa siyang gustong iparating, siguro ito yon. Huwag kang matakot pumili ng sarili mo, kahit na ibig sabihin nito ay kailangan mong iwan ang komportableng mundo. Mga pamangkin, kung na-inspire kayo sa kwento ni Liza Soberano, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa Tito Daldal. Comment nyo rin kung sino pa ang gusto nyong itampok natin sa susunod, baka ikaw na ang mabanggit sa Tito Daldal shoutout. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, ang tunay na kagandahan, hindi lang sa mukha nakikita, kundi sa tapang na bumangon mula sa pinakamasakit na nakaraan. Daldal pa more.